we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Duwang lalaki sa magkasuhay na barangay sa Banwanin, Pili, Camarines Sur, lugadan makalis maputukanin boga antes paman ang pagsabat sa Kapaskuhan. Mga otoridad padagos na pigkakampanya na ibitaran ang paggamit nin paputok ngunya na Pasko asin bagong taon. Uyan report ni Jessica Kalinog. Haros 3 oras na sana antes ang pagsabat kan Kapaskuhan. Sarong lalaki sa Banwanin, Pili ang kinaipuhan pang idalagan sa ospital. Ang kamot kaya kaini, tinamaanin boga o improvised na paputok asin kinaipuhan manatahion. Inina ni kaduwang firecracker-related injury sa Banwaan ngunya na taon. Disyembre 23 nin hapon kan sarong 17 anyos na lalaki ang idinalagan sa ospital nin huliman sa boga. Susug sa report, natalsikan ini sa lalawgon kan saro sa mga pigsugpon na lata na nagbibilog kan paputok. Iniman ang pinakaenot na firecracker-related injury na nairehistro sa bilog na Bicol Region kasabay kan Pasko. I-encourage ko na lang po ang public na kung pwede po, dahil na po kamo maggamit kayo mga paputok na iyan para po safe po ang sa tuyang New Year. Ma-celebrate na po ning maayos ang Christmas saka ang New Year. May mga alternatives po na pwedeng gamiton. Iyon na lang po ito. Antes pa man ang Pasko, mahigot ng pigkakampanya kan Department of Health asin iba pang ahensya ang iwas paputok nganing makalikay man sa mga aksidente sa tahaw kan urugmahan. Alagad nagkapira ang nagpapasaway man giraray. Kaya pambihira taan pirang tindahan in paputok sa Banwaan nin Pili nag-oopresir naman in turotot. Kasi ma'am ang turotot dahil delikado sa mga aki, magayon po siya. Saka siyang simbol kang Christmas. Ang pirming pigpapagirumdum kan mga otoridad, magsunod na sana sa pigpapautob kan lay. Ninhuli taday man ini i-implementar kung mayo man darang ikakamaray kan kadaklan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Assessment kan Naga City Police Office sa selebrasyon kan Kapaskuhan sa syudad ni Naga, naging matuninong. Mga otoridad ay nagpapakakampante asin naka-heightened alert sa bilog na holiday season. Para sa iba pang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate sa ibong kan kasiributan kan bisperas asin mismong pagsabat kan Kapaskuhan, generalmente subot na naging matuninong ang pagselebrar kan okasyon sa Naga City. Generalmenteng matuninong ang selebrasyon kan Kapaskuhan sa Naga City. Susog sa mga otoridad, nakatabang subot digdi ang mas pinahigot na police presence as visibility kan haros 300 na PNP personnel sa bilog na syudad. Wala naman tayong significant na incident na nangyari. Do may mga recorded tayong yung mga previous days. Sa ibong kaini, dahil nagpapakampante ang mga otoridad asin mantininong naka-heightened alert sa bilog na holiday season. Posible man ay pakansila ang New Year's break kan pirang kapulisan in kaso may mamonitor na huma sa seguridad. Pinagsugo man subot ni PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon ang pagpapahigot kan seguridad urog na sa mga places of convergence siring kan mga terminal. Mientras tanto, haluag naman ang bulos kan trapiko sa mga mayor na tinampo sa syudad. Well, siguro mayo ning truck bagang nagpaparabriya yung niyan. Kundungo sa Pasko baga. Katakod kay ini, antisipado na kan mga otoridad ang liwat na pagabat kan bulos din trapiko. Mat nang papatapos ang taong 2023 kun kaya nakatalaan man na mag-deploy ng dagdag na personay na mamanihar sa bulos kan trapiko. Kate, tapos na ang countdown sa Pasko 2023 and rekta naman kita sa countdown para sa year 2024. Naman Kate, nagpakakampante ang mga otoridad din huli tada ipatapos ang Exodus, unya na holiday season. Kate?
Alright, Jos Mabalos, Chris. Pirang mga Bicolano napapuli sa mga banwaan kan presentasyon Garchito Rena asin Karamoan sa Camarines Sur sa bus terminal na sa Naga City sinabat an Pasko makalis na dain na makaabot sa last trip. Mas dikit na mga nagpuruli na biyahero ngunya na Pasko nanotaran subuot kan pirang bus company sa Bicol Central Station. Uyan report ni Jessica Kalinog. Naglalaom ko ta ng makapuli si Dananay Almeda sa banwaanin Garchito Rena antes sa Noche Buena. Kaibanan ang sa iyang bunsong aki, asinan agum nagikan pa sa Metro Manila. Alagad ay nasinda nagpirit na magsakay sa paranuan ng last trip kan bus. Kaya imbes na sa harong, sa indang pigsabat an Pasko sa Bicol Central Station. Medyo mamundo, so duwa ko pong aki na walat sa samuyang harong. Sabi ko, ay no, sa bagong taon na sana mag-iriba kami. Pareho ni Dananay Almeda, nagkapirang mga pasahero pa andain na nakaabot sa last trip kan bus. Kaya daradaraan sa indang mga pangarga asin bagahe. Matyaga na sanaan mga ining naghalat kan first trip nganing makapuli na. An iba naghapi na sa namanin karton asin sa salugnakan terminal nagturog. Basado sa monitoring kan Bicol Central Station, nasa 200 na bus gikan Metro Manila ang nag-aabot kada aldaw sa terminal puon pa kan Disyembre 23. Mas dakol na ini sa normal na operasyon. Alagad sigun sa dispatcher na si Ato, kung ikukumparar ini ka nakalihis na mga taon, mas dikit ang nag-arabutan na pasahero ngunya na Pasko, magin sa iba pang bus company. Kasi gawa ng sobrang traffic, naabot 14 hours, 15 hours. Ngayong bagong taon, sigurado yan, mga after 29, 30. Mientras tanto, fully booked naman subuot ang mga biyahe sa Naga City magin sa probinsya nin Camarines Norte hasta sa Enero 3. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pirang mga motorista ang nagpa-full tank na kan sa indang mga lunadaan ngunya na aldaw. Piglalauman kaya ang liwat na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo epektibo sa aga Disyembre 26. Sa abiso kan mga oil company, piglalauman na maglangkaw nin 1 peso and 70 centavos ang kada litro kan diesel, 1 peso and 60 centavos sa gasolina, asin 1 peso and 54 centavos naman sa kerosene. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang oil price hike na ini para ngunya na semana, resulta kan huma kan pag-atake kan mga rebelde sa mga barko na nagaagi sa Red Sea. Pirang pamilya asing kaakian sa Harayong Barangay pasakat sa Mount Isarog, personal na pig-abutan nin pamasko kan personang naka-costume nin Santa Claus. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Kids, naging naughty or nice ba kamongon niya na taon? An mga kaakian sa may Upper Lugsad, Calabanga, asin Upper Panikwason, Naga City, yes na yes daa. Kaya kan Petsa 23, si Santa na mismo ang naghatod kan sa indang mga regalo. Manibaybang kawatan, pagkakan, bado, asin may mga apple man na ipigtao. Santa hike ang apod sa aktibidad na ini kung sa inpuon taong 2000, tuyong bulan ng Disyembre, nagsasakat ang grupo sa manibaybang porsyon kan Mount Isarog, nganing maghatod din regalo sa mga kaakian asin iba pang mga residente. Nag-hike kami pag December, nahihiling mi na garumayong dahil namamati duman sa taas ang essence kang Christmas. Habang nagkakagrabe ang kasalibutan tadigdi, mga party-party, ito mga aki duman sa taas, itong mga pamilya duman, busy sinda sa itong aral daw nindang pagkabuhay. 12 joiners asin 5 kagrupo ni Jojo ang kaibanan sa ginibong Santa hike ngunya na taon. Nasa sanggatos na mga kaakian asin pamilya ang naabot kan sa indang daradarang regalo. May mga natada pa man hali sa mga grupo asin individual na nagpaabot nin donasyon. Ipapanauman ninda iningon niya na semana sa suway naman na barangay. Instrument lang kami, kumbaga naging bridge lang kami o naging tulay na maitaw po sa indang mga blessings, ma-share sa indang mga blessings duman sa mga aki sa Mount Isarog. Haros bihira man subuot na maabot nin tabang o nin iba pang mga programa kan gobyerno ang mga hararayo ng barangay sa laog kan Mount Isarog. Kaya naglalaom sinda Jojo na sa siring na paagi. Makukuhaan atensyon kan gobyerno na may mga lugar papalan sa indang nasasakupan na kaipuhan pa nin tabang. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Bagong mundag na umboy nakuha sa maduot na parte kan Barangay Anislag, Daraga, Albay. Mga otoridad pigsususog na ang taong responsable sa insidente. Si Rosie Nievan nakatutok. Sarong aldaw antes an Pasko, sarong lalaking umboy ang nakuha kan mga residente na pigwalat kan di pa nabibistong persona sa maduot na parte kan Barangay Anislag, Daraga, Albay. Storya kan sarong residente, nakadangog subuot siya nin hibi nin umboy kaya naghagad siya nin tabang aning marikas na mahanap ang lokasyon kaini. Akala ko tiyanak kaya nga nung narinig ko, pupuntahan ko nawawala yung iyak. Pagalis ko ng kaunti, iyak na naman. Hasta sa dagos na nasusug anong boy sa gilid, nakadapa, mayong sa pinanlawas, day pa naputol ang pusod asin napupuruputan nin mga duot. Kanalinigan na anong boy, tulos ining inireport sa mga otoridad asin idinalagan sa ospital. Tulos man na nagkondusir ni investigasyon ng kapulisan nga ning masusug ang ina o si isay man na taong nagwalat kaini sa lugar para masuunadanin maninigong kaso. Sa ngunya nasa marahay naman na kondisyon ang umboy, mantang matinirmo na ini sa kustodiya kan MSWDO. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Maswerteng nakasalbar ang driver kan sarong kotse makalis mahulog sa sarong umahan sa Banwan kan Talisay, Camarines Norte. Sa report kan Talisay MPS, pigbabagtas kan lunadan ang direksyon gikan sa Labo pasiring sa Banwaan kan Basud. Alagad biglang napaturog ang driver kaya nawa ranin kontrol sa manibela. Nakabangga sa barandilya asin dagos na nahulog sa umahan. Nagpagirumdom ang mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat na nga ning malikayan ang mga siring na aksidente. Sarong ashing event o ang pagluwas nin dikit na abo gikan sa Bulkang Mayon ang nairehistro kan FIVOX kanakaaging Sabado. Sigun sa FIVOX naghaloy ang aktibidad nin haros sarong minuto kung sa dinara kan duros ang abo sa direksyong west-southwest o sa may parte kan 3rd District kan Albay. Hulita unstable pa ang sitwasyon kan bulkan kaya piglalao man na subuot ang mga siring na aktibidad. Sa ibong kaini padagos na nagtitinir sa alert level 2 ang Bulkang Mayon asin mayo man ni nahihiling na parameter ang FIVOX para liwat na isakat ang alert level kaini. Sa ngunyan mayo man subuot nin dapat na ikahandal ang publiko alagad pagirumdum kan FIVOX likayan man giraray ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Mensahe na lang po natin, mag-expect po talaga tayo na magkakaroon ng mga ganitong mga event dahil una-una, patuloy pa rin po yung abnormalidad ng Mayon Volcano, very unstable pa rin siya, magkakaroon ng mga ganito, minor explosions, mga rockfall, mga pyroclastic density currents na maaaring mangyari. Kaya sinasabi namin, iwasan yung pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Bentahanin paputok ngunya na Pasko, iyo subuot ang pinakamalaymay kumparar sa nakalihis na pirang taon sigun sa mga paratianda. Simpleng selebrasyon kan Pasko kan pirang mga Nagenyo, isinagibo ka nagkapira kaibanan ang sa indang bilog na pamilya. Uya ang report ni Jessica Calinog. Makalihis magtinda sa plaza, naghapit na si Willie sa tindahan na ininin mga paputok sa Naga City. Kwitis an sa iyang binakal antes na magpuli sa kamaligan para sa Noche Buena. Sa Filipino po, di naman po talaga mahali yung mga arakenta. Siyempre po, kumbaga duman na yan sa mga kinagisnanta, sa pong pagkaaki. Kung may paputok, may mga kaugmahan na mangyayari. Parte man kan tradisyon ang pagpaputok tuyong Pasko, alagad man tang nagahaloy. Karo padikit na subuot ang nag-oobserbar kaini. Sa haros 4 na dekada ng pagtitinda ni Tatay Roland din paputok, inina nga ni Daan pinakamaluyan nindang benta para sa Pasko. May nababakal man, alagad may mga aldaw na talagang zero. Siguro ang pinaka nindang ang pagkakan, bako ang gastusan. Yan ang pinaka nindang yung malang nahiling mi. Ang pamilya San Buenaventura kan Barangay Balatas, Naga City, pagpakol ni alas 12 banggi, ang nagkapirang fountain, lusis asin kwitis sa naman, ang pigsuluan komo pagsabat sa Pasko. Dawa pa daaba kung magarbuan sa indang paputok, ang importante na kumpleto liwat sinda sa taon-taon ng tradisyon kan sa indang pamilya na magkairibanan sa baton, ang Pasko asin bagong taon. Sa mga bata pa kami, yung mga parents namin na nag-organize, tapos ngayon naman na may isip, may adult na kami naman na nag-organize, and every year talaga namin ito ginagawa. Tapos dito sa harap ng bahay ni Lolo, kahit wala na si Lolo at Lola,
dito pa din kami. Lalong nagiging close kami. Garo talagang ang pamilya mi talagang pag-araw kaning okasyon, extra ang celebration talaga. Sa Banwaanin Kamaligan, karo ordinaryong banggisan naman ang naging pagsabat sa Kapaskuhan. Pero may iba man na nagdiretso sa River Park makalihis ang Noche Buena, siring ninda Jomalin na nagpicture-picture digdi with the family. Bako man siya bongga itong tipong dakol kamong handa, ang pinaka-importante kasi sa gabos is kompleto kamo and syempre maugma pati ang mga aki. Ikakapuso, paano nindo pigsabat ang Pasko? Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Buhay na buhay ang spirit of giving unya nakapaskuhan. Patotoo dyan ang wala tuong paghatod nin mga pamasko ka nagkapirang grupo o individual sa mga mas nangangaipo. Uyan istorya ni Jessica Kalino. Antes pa man naging miyembro kan Philippine Coast Guard, si Chief Petty Officer Alex Lumbre, minsan naman naging parapadyak sa Banwaanin Pasakaw. Parte nga ni da ini ka nagbilog sa kun ano asin sisay siya sa ngunyan. Kaya tuyong Disyembre, pigmamaot niyang makataoning dikit na regalo sa mga parapadyak asin mga nagkakayod sa saindang banwaan. Kaibanan niya sa pagheras nin blessings, ang iba pang mga pasakenyo. Nangunyan, arog niya, nagseserbisyo sa PCG. Very proud at talagang masaya kami dahil kunting naibigay namin, halos talaga yung ngiti, saya sa mukha nila na may maluluto sila ngayong Kapaskuhan. Ngunya na taon, Noche Buena package ang ipigtao sa nasa sanggatos ng mga parapadyak asin tricycle driver sa Banwaan. Dako lang bagay na po. Dahil may na babakalon. Kaya araw yan kaya. Kaya dako lang pasalamat may manduman sa nagtao sa Samoya. Sigun sa grupo, dakulang bagay magin sa inda na makaheras nin blessing sa indang mga kababayan. Sarong paagi man nga ni daini, nganing makataonin inspirasyon sa ibang tao. Ipailing ta na may pakiaram kita sa inda, maski aram na kita kanyang mga posisyon. Dahil kita magparailing na matataas na kita, hilingon ta kung saan kita naghali. Kaya tabangan ta sinda na maabot man ang araw kanyang posisyon. Sa ngunyan, 20 mga tubong pasakaw na ang miyembro kan PCG. Taon-taon nindang ipapadagos ang pagheras nin pamasko, kasabay kan paglaom na lambang pamilya kan mga parakayod sa Banwaan, magkaigwaman nin aki na nakatapos asin nagin profesional. Nakaresibe man ni Noche Buena package sa ginibong outreach program kan Sarong Good Samaritan ang mga katutubo sa pirang barangay sa Paracale, Camarines Norte. Apwera sa Noche Buena package para sa mga pamilya, nakaresibe pa nin school supplies ang mga kaakian. Ang aktibidad pigsuportaran man kan mga personahe kan Paracale MPS sa paagi nin simpleng feeding program para sa mga katutubo. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mayo na nin buhay kan madukayan kan mga otoridad ang sarong 31 anyos na call center agent sa dinadagusan kaining hotel sa Naga City pasado alas 6 ning banggi kasuudma Disyembre 24. Susug sa report kan kapulisan, mismong ang bellboy kan dormitel ang nagpaabot kan impormasyon sa mga otoridad, makalis madiskubre na mayo ng buhay ang nasambitan ng lalaki. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin nagkondusir nin investigasyon. Pigihiling man kan mga otoridad na mayong nangyaring foul play sa insidente, hulita antes na diskubre ang bangkay, igwa na subuot nin pigmamating helang ang biktima. Nagpartisipar ang 9th Infantry Division kan Philippine Army sa ika-88th founding anniversary kan Philippine Army kanakaaging aldaw. Pinartisiparan ini kan Philippine Air Force, Philippine Navy asin Philippine Army na pinanginotan kan Matikas Battalion sa 83rd Infantry Battalion, mabalod-balod tigaon Camarines Sur kung saan ginibo ang simultaneous flag raising ceremony. Mientras tanto, sa ibungkan deklarasyon na ceasefire kan makawalang grupo, kasabay kan anibersaryo kan Communist Party of the Philippines, New People's Army sa AGA. Mahigot man giraray ang gigibuong pagbabantay kan mga otoridad.
Sa Naga City, sasabayan man kan PNP nin Police Community Relations Activity ang nasambitan ng anibersaryo kan CPP-NPA. Mayo man na monitor ang kapulisan sa syudad na makondusir nin hiro protesta nin huli tamayo man subuot na grupong naghagad nin permiso sa Naga City LGU. Nakatudan nang maghanda kan mga Pilipino sa pagsabat kan Kapaskuhan. Alagad kadaklan dakul ang dai nakakakan asin natatada sa mismong Noche Buena. Katakod kay iyan DOH may pigtaong tips sa tamang pagsaray nin tadang handa sa Pasko. Aramon yan sa report ni Chris Novello. Pansit, bihon, carbonara asin iba pa. Pira sa nainisahanda sa Noche Buena ni Rebecca kang Naga City sa pagselebrar kan Kapaskuhan. Good for 8 to 10 persons subotan sa iyang niluto para sa indang pamilya asin para naman sa iba panindang bisita. Aminado man ining dikit sana ang nabawas sa indang inihanda sa Noche Buena kun kaya. Di pamimigay po kung igwaning nangangaipo na gusto sayang mambaga na mai dalagan sa basurahan sa tuyang mga tadang kakanon. Pagkatapos kan mga handaan, ay nanawawaraan mga Noche Buena leftovers o mga tadang pagkakan. Kadalasan subot sa mga ini, madaling mapanos urog na kunday tamaan pagkapreparar o pagkaluto. Katakod kay ini, nagpagirumdom ang DOH sa publiko sa tamang pagsaray kan mga tadang handa sa Pasko, nga ni pwede pa ining makonsumo. Dapat pakakataan, ikaag sa malinig na kaaganan, ikaag sa refrigerator sa tamang temperatura. Mayo man subot na maraot sa pag-microwave sa tadang pagkakan basta an importante. Mayo pa ining parong asin hilingon na nitsura kun slimy na. Dai na subot ini nadadara sa pag-init asin posibleng maging kausa pa nin food poisoning huli sa bakterya. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Paggibunin dulce, naging paagi ka nagkapirang paratanom sa Sipokot, Camarines Sur, tanganing day masayang an sa indang piggusing laia. Ang mga ginger candy na iyan, ibibida sa istorya ni Jessica Calinog. Laia, sliced into bite-sized pieces. Pinakuluan nin 4 hasta 6 na oras nganing mapalumoy. Sa kaipigsalang sa mainit na kalan, asin piglaagan nin asukar. 10 kilong asukar para sa 10 kilong laia. Makaliis ang pirang minuto. Pag natunaw na ang asukar, asin dagos ng naalang. Pwede naman saraon, asin paliputon. Your ginger candy is now ready. Sira mo talaga. Kailan talaga nang ibabaw ang luyak namin. Mababakal ininin 50 pesos per tiny jar. Ang ginger candy na inini Richelle, haros 1 month in the making daa. Naisipan niya ining gibuhon, nganing mapakinabangan ang saradit na laiyang gusikan sa iyang ama na narisa niyang nasasayang sana. Si ginger po kaya maharang siya. So kapag maano ang lalamunan mo, may sore throat, pwede po siyang pambulong. Pwede din po siya kapag ito bagang may ubo ka na medyo kakan ka lang po siya ng candy, matatanggal siya. Iyo po to ang sabi ninda na iyo dato ang benefits. May antiviral effect ang laia, sigun sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Alagad bako subot ining bulong o panribay sa bulong, kundi supplement o supportive therapy sana. May effect din naman po siya. Pero yun nga lang, pag kinumpare mo po siya dun sa yung sa talaga, gusto ka na pa din siya, in moderation pa din po yung pag-take nun. Kasi may mga ibang effects din naman po na na possible pag nasobrahan din naman po ng pag-take po nung luya. Kasi yung iba minsan nangangasim din yung tiyan. Apwera sa benepisyo sa salud, may benepisyo man para sa mga paratanom nin laia sa barangay Bagong Sirang. Ang paggibo nin ginger candy asin iba pang ginger asin turmeric products nin Richelle. May mga pagkakataon kay adaan na bakong gabos na pananom napapakinabangan. Nangyari kay ma'am kantong na naga-sampulo, naga-15 lang, ang saradit, walat na. Kaya yan na naisipan ni ma'am na mag-isip kami kung paano itong mga saradit na dahil na nababakal na nganing makinabangan ka. Sa siring na paagi, masihigusan man subutan iba na magtanom nin laia. Huli ta may mapapadumananaan sa indang mga gusi. Kung magtrayumpuan man iba-iba pang ginger products, makakakrear man ininin hanap buhay, magin sa mga kababaihan o ina sa saindang barangay. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.
Haros nasa 67 mga street vendor ang natauwanin bagong pwesto asin livelihood kit kan Dole Bicol sa binukasang pagkaing Oragon sa daungan sa Tectone Village harani sa Pierre kan Legazpi City. Ang nasambitan ng mga partenda ang enot ng nawaranin hanap buhay kan dagos ng ipinasara ang Happy Lane sa barangay Tinago na nagsirbi nindang dating pwesto. Day naman na dipisila na maghanap nin daga ang Dole ulit sa sarong party list na ang nagtaon nin lote na rerentahan sa mas baratong kantidad. Apwer sa Albay, enot naman na nagbukas nin siring na programa sa ibang probinsya kan Bicol Region. We put up kakanan sa daungan na mababa ang presyo, malilig, na ang mga pasahero pag abot may kakaunan na. Gikan po sa bilog na GMA Regional TV Balitang Bicolandia, mautming magpaabot nin maugmang Pasko, mga kapuso. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halit sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.